Patuloy na umiingay ang usapin ukol sa korupsyon sa mga lumabas sa mga bagong revelasyon tungkol sa mga nawawalang pera ay lalong umiigting ang usapin na ito. Pero pag-uusapan natin ngayon ay hindi ang issue na yan, kundi ang nakakabinging katahimikan ng pink, ng dilaw, ng mga pulahan, pati na rin ng mga ibang mga simbahan ukol dito sa issue ng korupsyon. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamakailan lamang ay lumabas na naman ito mga bagong revelasyon na pati ang pondo ng PDIC ay kinuha na rin ng national government at ito po ay isinama doon sa mga pinanggastos sa flood control. Ang PDIC po, ang Philippine Deposit Insurance Corporation, ito po ang insurance o ating kasiguruhan na yung ating mga deposito sa bangko ay maibabalik sa atin just in case magkaroon po ng pagkalugi o magsarado ang mga bangko. At ang pera po na yan ay naka-standby na guarantee na pambayad sa ating lahat ng mga depositor. Pero apparently, pati ito ay pinakialaman ng national government at inilagay po sa mga proyektong sila lang naman ang nakinabang. At bahagi ito ng mga ninakaw na salapi. Nadinig din natin kamakailan ang mga revelasyon ng mga doktor, ilang doktor dito sa PGH na nagsasabi na inalisan ng pondo ang subsidiya para sa mga pasyente, sa gamot, na dati ay naroroon nung panahon ni Rodrigo Duterte, at least mga 100 million per month, I think, ang subsidy. Ngayon ay nawala na. At marami pang iba na mga pondo hanggang ngayon is unaccounted for. Dahil dito, patuloy na nag-iingay ang taong bayan kasama na ang inyong lingkod sa pagkakalampag sa pamahalaan tungkol dito sa mga issue na ito ng mga nawawalang pondo natin. Ang nakapagtataka dito, bakit ang pink, ang dilaw, ang pula, kahit na ang simbahang Katolika at iba pang mga simbahan ay hindi tumatawag ng panawagan ng accountability on the part of the President. Lagi nilang sinasabi, dapat may managot, labanan ng korupsyon. Pero walang sinasabi tungkol sa pananagutan ng Presidente. Ang nakakalungkot pa niyan, kamakailan lamang ay nagsabi itong mga Makabayan Bloc, kasama dito na ngayon yung mga pink at mga dilaw dito sa Kongreso, at sinasabi na matapos ang mga revelasyon ni Zaldico at itong mga lumabas pa ng mga datos tungkol sa mga nawawalang mga pondo o mga ginamit na pondo sa flood control, ang sinasabi nila wala pa rin silang nakikitang matibay na basihan para mag-file ng impeachment kay Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi ni Kiko Pangilinan, sila daw ay hindi nananahimik, sila daw ay nagmamasid. Sa akin pong palagay, derechahan ko pong sinasabi sa inyo, hindi po kayo nagmamasid. Kayo ay nag-aabang. Ang strategiya ng mga kalaban o tumutulig sa kampo nila Rodrigo Duterte, sa hanay ng pink, ng dilaw, ng mga pulahan, ang gusto nila ay magsabong ng husto itong administrasyon ng Marcos at ng mga Duterte. At sila manunood lamang dito sa gilid at hihintayin nila kung sino ang unang babagsak. Pero ang preferred nila na bumagsak dyan ay ang mga Duterte, sapagkat si Sara Duterte ay hindi nila kakayaning talunin sa isang eleksyon sa 2028. It's a hands-down choice para sa mga mamamayan. Wala silang kandidatong maitatapat kay Sara Duterte. At kaya kailangan, ang unang bumagsak dito ay si Sara Duterte. Kaya nagkaroon sila ng unholy alliance with the Marcoses. Why is it unholy? Well, kasi dati, itong mga Marcos, ang tinatawag nilang mga magnanakaw,